Pinawi na ng ilang senador ang kanilang pirma sa committee report ng kontrobersyal na Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas, live. Daniel? Audrey, kanya-kanyang paliwanag ang mga senador sa kanilang pagbawi ng pirma doon sa committee report ng Senate Bill number 1979. Sunod-sunod ang pag-atras ng mga senador sa kanilang pagpirma sa committee report ng kontrobersyal na Senate Bill number 1979 on Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Nakasaad sa liham na pinadala kay Senate President Francis Escudero na kasunod ng mga komento at pangamba sa bill, hinihiling nila ang pag-atras ng kanilang pirma. Nilinaw naman ng mga senador na ang pag-usbong ng adolescent pregnancy ay issue na kailangang agarang matugunan. Ilan sa umatras sa pagpirma ay sina Senador J.V. Ejercito, Cynthia Villar, Nancy Binay at Bongo. Marami tumatawag. So ano lang, further review study before we pass a law. Siyempre nakinig din tayo dun sa clamor ng ating mga kababayan na even the President raised certain issues against the bill. And hindi pa nga napupunta sa Presidente, may pronouncement na siya na i-veto. So why would we produce a committee report na alam naman natin na i-veto na ng Presidente? Sabi ni Senator Cynthia Villar, kinikilala niya ang mga balidong pangamba sa bill. Balido raw ang mga ito at paalala sa mga senador upang maging sensitibo at maingat sa kanilang trabaho sa lehislatura. Isa pa sa umatras sa panukalang batas, si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Yung nakalagay na based on international standards. So, when I ask my staff, ano ito mga international standards? Nag-research sa WHO, sa UNESCO, na pwedeng turuan yung mga bata na mag-masturbate. Of course, I do not agree with it. Ibig sabihin, wala na akong kontrol sa mga anak ko. Umatras din sa committee report ng Senate Bill 1979 si Senador Bong Revilla at pagtitiyak niya. Basta umasa kayo, ang iniisip po namin palagi kung ano yung makakabuti, lalo-lalo na sa mga kabataan. Ayon kay Senador Bongo, hindi siya sang-ayon sa anumang panukala na makakasira umano sa halaga ng pamilya at salungat sa pananampalataya ng mga kababayan natin. Tumayo naman sa plenaryo si Senadora Risa Hontiveros para maglabas ng sentimiento kasunod ng pagbawi ng kanyang mga kasamahan sa bill. Maghahain daw siya ng substitute bill para tugunan ang mga punarito. Sa gitna ng lahat ng ito, I have sought to address the fundamental objections raised. Tinanggal na po natin ang phrase na guided by international standards dahil sa mga pangambang inihain ng ilan. Nilimitahan na natin ang CSE sa adolescents o ang 10 years old and above. Pero si Senadora Amy Marcos tingin niya hindi pa napapanahon para umatras sa bill. Kasi nasa interpellation pa lamang, ang version ko maliwanag tungkol sa teenage pregnancy. Maliwanag naman na kailangan angkop sa kultura natin at sa edad ng bata. Samantala, Audrey, bago ako umere, binawi na rin ni Senadora Loren Legarda ang pirma niya sa committee report ng Senate Bill number 1979. At sa kakatapos lamang na press conference si Senate President Francis Escudero, sinagot naman niya yung mga ilang mahalagang issue patungkol nga dito sa 2025 national budget at partikular doon sa kontrobersyal na bicameral conference committee report. Narito ang kanyang pahayag. Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon at siguro sa mga susunod na araw, wag na tayong magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpuna tulad nito dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula at sino sa puti. Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release yun at sulatan ng amount ng kahit sino man yun.
hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yon, ikakonsiderang error yon, at hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yon. Yan muna ang pinakahuling update mula rito sa Senado. Audrey? Maraming salamat, Daniel Manalastas.